ng mga hidla ninyong mga kung kaya't inyong ang inyong pagtalim sa paggawa ng kabutihan upang ang inyong mga buti tunay na may ligtas sa kapahamakan. Yan ang kagustuhan ng Panginoon Diyos sa bawat isang nananalig at sumasampalataya sa Kanya ng mabasa. Naway kung gaano ninyo pinapabatid ang mga banal na salita ng Diyos, ay siya naman nawa ang inyong kasigasigan sa pagpaligid. Ang banal na sulat na aking ibibigay, mulit muli mga anak ng naway inyong pagkahalagan ang mga banal na sulat upang inyong makalimutan ang tunay na kabuluhan sa Ang ikatlong sulat po ay matatagpuan pa rin sa sulat ni Pablo sa bayan ng mga taga-Hebreo. Sa kanyang kapitulo 8, talatang 9 hanggang 10, ito po ang sinasabi. Hindi ayon sa tipang aking ipinagtipan sa kanilang mga magulang nang sila'y aking tanan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto. Sapagat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga puso'y, sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Nabasa po. Napakadakila ang araw nito, sapagkat itinakda ng Panginoon na araw ng kapahingahan, araw din ng mga taong sumasambat na nananalig sa Kanyang kapangyarihan. At naway kayong lahat ay mabiyayaan upang sa takdang panahon ay kayong lahat ay mamagtamo ng tagumpay at ang inyong mga kaluluway sadyang nasa kaligtasan. Ang pangako ng Diyos kailanman ito'y hindi magbabago. Mananatiling tapat, kung kaya din yung dalhin lagi ang pag-asa na walang pag-aalinlangan at inyong takasan ang mga makamundong bagay, mga gawa ng pita ng laman na siyang hadlang upang kayo'y magkaroon ng karunungan magmula sa kaitasan, sapagkat kayo ay tinawag ng Diyos upang inyong pag-aralan ang mga kabanalang bagay at magiging ilaw sa mga taong nasa kadiliman. Tignan ninyo ang inyong mga paligid. Ito'y punong-puno ng pagsubok.
Napakaraming masasamang takot. Ngunit ang hangad ng Diyos sa inyo'y manatili. Nasakop ng kanyang kapangyarihan upang kayong lahat ay maging isang alagad at mabuting lingkod niya sa mundong ibabaw nito. Kung kaya't ako'y muling nakikiusap sa inyo, mga anak ng Diyos, nanaway sikapin ninyong panatilihin sa inyong kalooban ang kapayapaan at ganun din ang mga banal na salita na siyang nagbibigay sa inyo ng sandata at palakasan ng inyong pananampalataya. Ang banal na sulat bilang karagdagan at tinapay ng sana'y mga nyo kayo'y nanagagala sa oras nito. Ang tinapay ng buhay na ipinagkaloob po sa atin, matatagpuan pa rin po sa sulat ni Pablo sa bayan ng mga taga-Hebreo, sa kanyang Kapitulo 8, talatang 13, at nasakupan po niya ang Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 2, at ito po ang sinasabi. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una, datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Ngayon ang unang tipan din ay nagkaroon ng palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ang kaniyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanglibutang ito. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandilero at ang dulang at ang tinapay na handog na siyang tumatawag sa dakong banal. Nabasa po. Maliwanag, mga anak, naway sa nagdan at nakarang taon, inyong paglilingkod, naway lubusin pa ninyo ang kasigasigan at huwag magsawa sa paggawa ng kabutihan na lagi nawa ninyong alalahanin na ang Diyos ay tunay na makakasig. May binigin sa inyong lahat, ngunit huwag nawa ninyo pagsamantalain ang kaniyang pagkamalitin, sapagkat ang pagsusuway sa kanyang mga batas, ito'y palatandaan lamang ang katigasan ng kung kaya't manap kayo'y magsumamo ngayong may araw pang natitira sa inyong buhay upang kayo'y makatakot ng lubusan sa kabanalan niyang landas at ang banal na sulat bilang tubig ng buhay aking bibigay. At ang tubig po ng buhay na ibinigay sa atin ay matatagpuan pa rin po sa sulat ni Pablo sa bayan ng mga taga-Hebreo bilang pagpapatuloy po no, talatang 1 hanggang 2. Matatagpuan naman po sa talatang 3 hanggang 5. Ito po ang sinabi. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanan-bananan na may isang gintong gambala ng kamangyan at kabanang tipan at ang paligid ay nakakalungko pa ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana
natungkol ni Aaron na namumulaklak at ang katiyas na bato ng tipan. At sa ibabaw nito ay ang mga kerubin sa kaluwalhatian na nagsisililim sa luklukan ng awa. At ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon ng isa-isa. Nabasa po. Araw ng inyong pag-aang, manak ng Diyos kung kayo, naway inyong tamasan. Ngayon ang bunga ng inyong mga itinanim. Kung kaya't mga anak ng Diyos na sadyang masigasig, ako'y nagagala at ako'y bumabati sa inyong lahat sapagkat inyong nalampasan ang mga iba't ibang pagsubok na dumarating sa inyong pananampalataya. Nawa inyong ipagpatuloy sapagkat ang darating panahon na inyong inaarap ay ito'y hindi maging isang biro sapagkat ang mga matatalinong tao pilit na kayo'y sinayasiyas, ngunit manatili kayo sa katutuan, sa kabaitan, sa kawagasan ng pag-ibig at katapatan ng inyong pananalig sa Diyos. At maging matapang nawa kayo'y magmalasakit sa ikabubuti ng inyong iglesia. Ang mga bagay na ito na aking ipinapalalaman anak ng Diyos, sana'y ito'y magsibintanglaw sa inyong kaisipan at ang inyong mga puso'y laging sinisigaw ang tagumpay ng Diyos sa inyo. At ang huling sulat natin Ang sulat po ay matatagpuan pa rin sa sulat sa mga Hebreo sa Kapitulo 7, talatang 16 hanggang 18. Ito po ang sinasabi. Na ginawa hindi ayon sa kautusan ng ayos na utos ayon sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Sapagkat pinatutuhanan tungkol sa Kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, sapagkat napawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Nabasa. Napagkat pangyarihan ng mga banal na salita, mga nagtagpus. Naway sa mga bagay na ito inyong tunay na masusumpong. Ang katiwasayan ng inyong pag-ibig at taglayin ang mga mabubuting aking inanyayan ng bawat isang handang maglingkod sa Diyos ng lubos. Naway huwag ninyong bigyan pansin ang mga taong nagbibigay sa inyo ng adlang upang magpatuloy. Subalit, kayo'y makipagbasa na may katatagan ng pananampalataya. At ang aking ang masaganang bendisyon magmula sa mga manahal ay sa inyo ngayon at magpakailanman.
pagbukas ng pintuang ng langit. Sa umagang ito, naway kayong lahat ay makapasok. Kainawang sa kanyang pagsasara, walang maiwan isa man sa inyo sa labas. Dahil kung may maiiwan sa inyo, ano ang kahihinatnan ng inyong pinagpaguran? Kung kaya't sa umagang ito, harinawang ang mga sarili ninyo ay kayo ang magbantay. At kayo ang makakaalam kung ano ang biyayang dumating sa inyo sa umagang ito. Muli, bago ang pagpapatuloy sa umagang ito sa mga banal na sulat, ako'y bumabati sa inyong pasasalamat sa umagang ito sa mga pinakamahaligi ng tahanan ng pananampalatayang ito. Sinapit ninyo ang 10 taon ng inyong pagtatrabaho para itaguyod ninyo ang bahay ng pananampalataya. Harinawang kayo'y magpatuloy para sa gayon kayo ang magsilbing ilaw sa mga bahay ng mga dalangin. At magsilbi kayo na isang malaking planta ng isang kuryente. Para sa ganon, mailawan ninyong lahat ang mga nanatiling nasa kadaling. Binabati kayo ng Panginoon sa kabila ng dinanis niyong maraming pagsubok. Dahil sa inyong katapatan at kayo ay patuloy na nag-aaral sa kanyang mga banal na salita. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Harinawang magpatuloy kayo. Wala nawang makakitaan sa inyo na kayo mismo ang sa loob ng plantang ito ay kayo ang mismo ang sumira sa mga malalaking kuryente. Harinawang kayo ay magkarpintero dahil ang Panginoon nung nagdaang panahon niya, siya ay nagkarpintero rin, aking mga anak. Kung kaya't nawa walang makakitaan sa inyo na isa man ay masira sa mga kuryenteng nasa loob ng plantang malaki. Narito sa umagang ito ang malaking kuryente at binisita kayo para makita ang inyong pagkakaisa, ang mga kapitbisig ninyo sa pananampalatayang para ito'y inyong mapalago. Kung kaya sa umagang ito, harinawa sa inyong 10 taon ng patitibakan ninyo ay mas mahigit pang dumating ang inyong kaarawan ng marami. At sa 10 taon na yan, kayo ay isang bata. Isang batang 10 taon kung paano siya nag-uumpisang mag-aral, kung paano mag-umpisang humakbang sa kanyang pakikibaka sa kanyang buhay, sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. Ito ay kanyang susuriin na pagmumunihin kung paano siya matuto at kung paano niya makakamit ang isang medalya na ginto
sa kanyang pagtatapos sa elementarya. Hindi ko na kayo sinasabing kayo'y mga bata. Binasi ko lang sa inyong taon na inyong pagpapasalamat sa umagang ito. Kung kaya't mapalad kayo sa umagang ito, at aking binabati ang bawat isa sa inyo sa umagang ito, aking mga iniibig. Nawa ay magpatuloy kayo sa dako paroon. Salamat kaya kayo kining kayabakan. Anong makananong ngeneging malawot in kaya kayong pamagbiyahe. Uli na pabla sa inyong Diyos, tinutos na kayo banteng upayang dumalo kayo karing karelang kapatad. Bang kanitayakit yuing nung makananoing karelang aguman, nung makananoing karelang piblas, king karelang kasalpantayanan. Kanakong anak ning kasalpantayanan kayoing maragul at sulong. Dapot sana kakong kaluguran, balila moring suryan at disiplinan din kaya kayong kasarinan. Salamat kaya kayo sa umaga nito sa pagpapatuloy sa mga tinapay ng buhay. Aking hihilingin ang banal na kasulatan. Ang sulat po mga kapatid ay nilangaw ayon sa unang sulat ni Pablo sa babae ng mga taga-Tesalonica. Sa kanyang kapitulo 1, talatang 7 hanggang 8, ito po ang sinasabi. Ano ba't kayo naging uliran ng lahat ng mga nananampalatayang na nasa Macedonia at na nasa Akaya? Sapagkat mula sa inyo'y nagbansag ng salita ang Panginoon hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanggap ang inyong pananampalataya. Ano pa, kami ay wala nang kailangang masabi pa ng anuman. Nabasa po. Maliwanag ang nabas. Kung paano sa inyong pananampalataya walang sa pananampalatayang ito'y marami kayong nailalas. Marami kayong naririnig na bumabataw sa inyo. Subalit ngayon kayo ay naging tanyag sa buo sangkatauhan ng mga nananampalataya, sapagkat nakita ninyo ang tunay na daan patungo sa Kanya. Harinawang sa inyong paglalakad, kung palaging suot nyo ang sapatos ng Panginoon. Kahit marami ang bumato sa inyo at marami kayong tinik na dadaanan, kayo ay hindi masasaktan sapagkat suot nga ninyo ang sapatos ng Panginoon. Harinawa kayo ay magpatuloy. Kung ano man ang inyong dinadanas na mga pagsubok, ito ay kayo ay maging bingihin na lamang. Kung kayo ay tunay na alagad ng Panginoon, kayo ay magpatuloy sa inyong layunin at sa pakikibaka, aking mga anak. Sapagkat marami pa kayong balang na dadanasin. Taglayin ninyo ang mga balas ng Panginoon sa inyong pagkikipaglaban para matalo ninyo ang kadiliman. Muli, pairamin ko ang banal na aklat para maragdagan ang mga pagkain na inihain sa umaga ito. Ang sulat ko mga kapatid ay hinango sa sulat ni Judas sa kanyang kapitulo 1, talatang 6 hanggang 7. Ito po ang sinasabi. At ang mga anghel ay hindi naka-iingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan at iniingatan niya ang mga talikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw.
Gayon din ang Sodoma at ang Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay sa pinakahalimbawa na sila'y nagbata ng parusang apoy na walang hanggan. Nabasa po. Maraming salamat. Naway ang mga aral na bumaba sa umagang ito ay nakaragdag para magpatuloy kayo sa inyong pakikibaka. Saliksikin ninyo ang mga bawat butil na dumadating sa inyo kung ito ay nakapagbibigay ng pagsulong ng inyong pananampalataya. Naway sa inyong mga pagkain, naman kayo ay matinig para kayo ay matuto at kayo ay makapagbigay ng kalinawagan sa mga taong nananatili sa kadiliman. Dahil ang tao kung hindi ito matinig o masaktan, hindi siya matuto at hindi siya makapagsisi sa kanyang mga kakulangan sa Panginoon. Salamat sa inyong lahat sa umagang ito. Nawa ang mga pagkain na inahain sa umaga nito ay kayo ay nakapag-imba sa inyong mga paglagyan para pagdating ng panahon kayo ay umani at makapagpipitas kayo sa mga bunga at walang masayang sa inyong pinagpaguran ating mga iniibig. Sa iyo ating alam, ikaw ang gumagabay sa mga ilaw sa pananampalataya. Ihanda mo pa ang iyong sarili sapagkat marami pa ang babato sa iyo sa iyo. Sa dahil ikaw ay tapat na nananampalataya at sinusunod sa kanyang pagkakas. Ikaw ang hindi nasasaktan dahil ako ay nasa gusto. Yan lamang ang ating dinala sa umagang ito dahil may darating pa at magpapatuloy para kayo ay bigyan ng pagkain sa umagang ito. Naway kayo ay nagsilbing walis, isang binuklod na isang bugkos na walis. Alam ninyo kung anong ibig sabihin kung paano gagamitin ang walis na yan. Maraming salamat sa inyo. Ang biyay at kapayapaan ng Panginoon sa umaga nito ay sumainyo sa inyong lahat. Kayo'y humayo at magpatuloy para matanggap ninyo ang medalyang dito na inyong inaasas. Paalam na sa inyo. Meron pa pala. Titimod, agtuloy, itinagbabutan, ititunggal may sa, ken may sa, ayatis, inang, anak. Akas nga rin, itibay tuwi na aldaw, may su, iti aldaw, itindugot, may su, itikaya, panikipay, kadagiti, sumarut, ang magpalit, ititunggal may sa, ken may sa. Agad, kanipatumpal, kadigiti,
at tuloy kay harun itidan na harun. Adalan Yesu itidan na harun analpasen itipan na kalawar ititunggal may sa akin may sa kada. Adyos Ang sulat po mga kapatid na ipinakaloob sa atin ay hinako sa sulat ni Pablo, unang sulat sa mga taga-Tesalonica, sa kapitulo 3, 5 hanggang 8, ito po sabi. Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsubo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka sa anumang paraan ay nangatukso na manunukso at ang aming pagpapagala ay nawala ng kabuluhan. Datapos ng si Timoteo ay dumating sa amin ngayon na buhat sa inyo, ay nagdala at nagdala sa amin ng mabuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. At lagi namin inaalalang mabuti ninyo na ninanasang makita na gaya naman namin sa inyo. Dahil dito'y nangaalip tungkol sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapighatian. At sa 8 po na panghuli, sapagkat ngayon ay nangabubuhay kami kung kayo'y nagmamalaging matibay sa Panginoon. Nabasa po. Ama, nagpapasalamat po kami, pinagdan mo kami ng iyong banal na Espiritu at kahit manawari na kami sa kaibuturan ng aming mga puso. Ang iyong banal na kautusan at gayon din ay nagpapasalamat kami sa iyong buktong na anak, Guro at Panginoon ng Espiritu.